experts have been saying that the big one is definitely coming. It's just a matter of when. How do we prepare for it? Well, information is key, which we're getting right now from Jeffrey Perez of PhilBox. He is Supervising Science Research Specialist. Magandang hapon po, sir. Si Lourdes Vera po at si Denise Tan. Magandang hapon po. Hello, Sir Jeff. Nakamute po yata kayo, sir. Magandang hapon po. Ayun. Magandang hapon po, sir. Okay. Okay. Opo. Sir, itong pangamba sa the big one, of course, sunod-sunod kasi yung mga earthquake. Pero bakit nga ho ba sinasabi na kung in terms of cycles, yung intervals ng 400 years so-called, pwede nyo paka-explain kung bakit may mga naniniwala na it's bound to happen siguro soon? Okay. Siguro i-clarify muna natin. Opo. Yung big one kasi ay masyado nating nare-relate sa Metro Manila. But in reality, ang bawat region at ang bawat probinsya sa Pilipinas have their own big one. Opo. Ibig sabihin, for example, if you go to Davao, meron silang sariling big one kasi meron silang active fault dun sa Davao City. If you go to Ilocos region, meron silang active fault din doon, yung tinatawag nating Ilocos Fault System. So may big one din sila doon. Masyado tayong nakakoncentrate dito sa Metro Manila because nandito yung center ng government. And yung big one na scenario dito is not only the movement of the West Valley Fault na kaya na mag-generate ng 7.2, but also another big one ay yung paggalaw ng Manila Trench that is capable of a magnitude 8.2, 8.3 plus na earthquake. So, base sa ginawa nating mga pag-aaral dito sa West Valley Fault, matatandaan mo, paring Lord, nung nilabas natin yung West Valley Fault na atlas, Apa. medyo na-alarma yung mga tao. Apo. Pero base sa ginawa namin pag-aaral, meron siyang paggalaw ng 4 na beses for the past 1,400 years. So yun yung basis natin. May paggalaw siya ng 4 na beses for the past 1,400 years. And nauulit yung malalakas na lindol approximately every 400 to 600 years. Apo. Ayun. Okay. So, sir, sinasabi po lagi ng mga taga-PhilBox, ang lindol sa isang lugar ay walang kinalaman sa isang lugar. Pero, sir, totoo ho ba yung tinatawag nilang stress transfer? At pwede ho bang pakipaliwanag kung may posible ho bang mangyari yun? Kunyari kung may isang fault na may malapit-lapit po sa isang fault, sir. Yes, yung concept ng stress transfer ay para siyang isang grupo na nagrarally. Kunwari, nagrarally tayo. Yung mga tao, yun yung mga faults. Pag naitulak ng isang nagrarally, yung isang tao, pwede niyang itulak yung isang tao. So, yun yung, kumbaga, yun yung stress transfer. Apo. Pag may fault na gumalaw, pwede niyang i-transfer yung stress na yon sa isang fault. Yun nga lang, dapat magkakatabi yung mga faults. Katulad nung nangyari, kung matatandaan natin, noong 2019 sa may Cotabato, Davao del Sur. 4 na magnitude 6 na lindol yung nangyari for the span of 2 weeks. October 16 hanggang October 31. Kasi may mga parallel faults doon na ang distansya nila ay 5 kilometers with each other. Part siya ng tinatawag na Cotabato Fault System. So doon, sa case na yon, pwedeng magkaroon ng stress transfer. Pero yung nangyari sa Cebu at Davao, hindi sila magkaugnay talaga. Sir, I think when people talk about it online, kasi ngayon, syempre it's creating a lot of worry and panic pa nga even. Pero the best way to address it, of course, is to be prepared. Ano nga po ba yung mga dapat tandaan kung inevitable na tong big one? Paano tayo dapat mag-prepare for this? Well, una, base sa mga nakita natin sa mga past na disaster, past na lindol, nakita natin na most of the casualties, most of the damages, nangyayari sa mga buildings na substandard. So, importante na dapat yung mga itinatayo nating mga buildings ay sumusunod sa building code, tama yung materials na ginagamit. Sabi nga natin, earthquakes don't kill, buildings do. So, ibig sabihin, yung poorly constructed na structures, yun yung makakadisgrasya sa mga tao. Plus, idagdag pa natin yung mga nilalaman ng mga bahay natin. Maaring matibay yung bahay natin, pero yung cabinets natin na babagsak, tatama sa atin, yun yung makaka-apekto sa atin. Hindi yung lindol itself.
Sir, paano kung tayo na yung structure? I mean, lalo ngayon, madami na pong nakatira sa mga building, sa mga condominiums. Meron po bang pwedeng alterations or renovations or mga pwedeng ilagay sa loob ng bahay to make it quake-proof? Okay. Una, tanungin natin yung sarili natin. How safe are our houses? Sa Feebox, meron kaming dinevelop na brochure. Ang tawag namin ay How Safe is My House. Yung How Safe is My House, it's a 12-point earthquake questionnaire. May 12 questions siya. Sasagutin nyo lang siya 1 to 12. And at the end, pwede nyo sabihin kung safe yung bahay nyo or hindi. Yung How Safe is My House, pwede siyang gamitin ng mga residential houses. Yung mga kababayan natin nakatira sa 1 or 2 story na ang gamit niya ay hollow glass. So, it's a very good tool. Ngayon pala magiging kampante tayo kung safe ba yung bahay natin or hindi. Sa mga high-rise buildings natin, yung mga bago, tingin ko wala tayong wala tayong masyadong problema unless na substandard yung pagkakagawa. Pag yan ay dumaan, kumuha ng building permit, dumaan siya sa proper structural design, tama yung pagkakagawa ng building, sumunod sa building code, dapat yan kahit na intensity 7, intensity 8, hindi yan babagsak agad pag nagkaroon ng malakas na lindol. Yung mga kababayan natin makakalabas ng building. Opo. Yun yung sinasabi ng building code. Dapat at intensity 8, hindi pa dapat nagko-collapse yung building. At sa labas po ng office ng FIVOX, no, meron po doon sila parang simulator na iba-ibang mga intensities ay pinararamdam sa'yo kung ganito yung klase ng pag-uga. Maganda, sir, siguro i-develop din yon kung ligay ng mga baso sa taas, mga TV, di ba? Kasi yun ang mga natural na gagalaw talaga pag umaalog, eh, no? Pero sir, magbigay lang akong example, 1968, hindi kailangan ngayon malapit-lapit na mga fault, eh, kasi may isang earthquake no 1968, ang epicenter niya is sa Kasiguran sa Aurora. Umabot 7.8 yata kung di ako nagkakamali. Naramdaman sa Santa Cruz, yung Ruby Towers na building ang nag-collapse at 200 plus ang taon namatay dun. So, classic example ng Tama yes, sir. yun. Sir Jeff, sige po. Tama yung 1968, yung Ruby Tower. Ang epicenter niya, 250 kilometers away from Metro Manila. Yes. Pero napabagsak niya yung building. Pero kung titignan natin, bakit Ruby Tower lang yung bumagsak? Opo. Diba? So, ibig sabihin, may mga buildings na nakaka-survive ng isang malakas na lindol. At titignan natin, yung lindol na nangyari sa Cebu, lindol na nangyari sa Davao Oriental, hindi naman lahat ng buildings nasira eh. Mas maraming buildings pa rin yung nakatayo. So, ibig sabihin, basta proper yung design ng building, makaka-survive tayo pagdating sa lindol. Opo. Sir, sinasabi na higit raw na mapaminsala yung mga earthquake na shallow, yung mga mabababaw daw closer to the surface. Meron mo bang alam ko wala pong way na ma-determine kung kung kailan magsistrike ang earthquake. Pero is there a way to determine kung, let's say, ang movement ng isang fault ay magbibigay siya ng shallow na pagyanig, sir? Okay. Ang isang pwede natin gamitin ay yung paano natin nararamdaman yung lindol. Kapag yung source ng earthquake ay malapit sa atin, yung epicenter ng earthquake malapit sa atin, ang una nating mararamdaman yung vertical movement, yung para tayong dinidrable, followed by horizontal na high frequency mabilis. Pag malayo yung source ng earthquake, kunwari hundreds of kilometers, 50 kilometers away from us, ang mararamdaman natin para tayong dinuduyan. So para lang tayong, kumbaga, kalmado lang, pero malakas pa rin, pero para tayong dinuduyan. So yun yung mga far field na earthquake. Yung mga earthquakes na malapit sa atin, yung vertical, yung movement, high frequency, mostly ang nadadamage dyan mga low-rise na buildings. Mas delikado yung mga malalayong earthquakes sa mga high-rise buildings kasi mas flexible yung mga buildings natin, talagang magsisway yan. Ang isang kailangan nating i-emphasize sa mga kababayan natin, huwag silang matakot kapag yung buildings nila ay nagsisway. Kasi ang buildings talagang dinesign para mag-sway during an earthquake. Pag nasa condominium unit tayo, nakita natin yung kapitbahay nating building nagsisway, tapos yung building natin hindi nagsisway, mas kabahan tayo doon. Kasi mas dapat na habang lumilindol ay sumusunod yung mga buildings natin. So ganun talaga dinidesign. Sir, isang tsunami/earthquake myth.
pag nakita mo raw na strange ang behavior ng mga hayop, magkabahan ka na raw, sir. Anong katotohanan dito, sir? Well, may mga scientists, may mga researchers na tinitingnan ito, pero wala pa tayong scientifically proven na pwede nating gamitin yung mga animal behaviors pagdating sa lindol. Pero pagdating sa volcanoes, actually may mga nagsasabi na pag sa volcano daw, naglalabasan yung mga ahas, yung mga burrowing naglalabasan, which is pwede naman kasi Mainit. umaakyat yung magma, umiinit yung ground, kaya sila naglalabasan. Pagdating sa lindol naman, we don't remove the possibility kasi baka mas sensitive yung mga animals pagdating sa sound. Kasi pag nagkaroon ng earthquake, gumagalaw yung mga bato, baka yung crashing ng mga bato na yun naririnig dahil sa sensitive na pandinig ng mga animals natin. So we don't remove the possibility, pero kailangan natin ng scientific evidence para gamitin natin siya for earthquake forecasting. Sir, ako hindi ko alam if if I should actually be asking you, pero Kinakabahan na, sir. hindi Nasa fault to eh. Hindi, sir, Nasa kasi may- kasi sir, even online, again, iba-iba po yung recommendation with what you need to do as soon as you feel an earthquake. Maybe you can just recommend also yung mga reliable sites po kung saan pwedeng pumunta yung publiko at ano talaga yung kailangan nilang sundin. Na because we have yung, syempre, stop, cover and hold. Drop, cover, and hold. Drop, Oo. cover and hold. Yan. Pero meron din pong mga nakikita online na kailangan daw hanapin mo na yung mga possibilities ng triangle of life na kailangan. Okay. Baka lang po may ma-recommend kayo na talagang yun yung kailangan sundin ng publiko. Oo. Magandang question yan. Ang una, ang nire-recommend ng PHIVOLCS ay mag-drop, cover, and hold. Drop means you go down, hanapin mo yung balance mo, you cover your head, you cover under the table, and then hold means hold your position, hold the table, kasi yung table pwedeng umanda. Ang issue ng triangle of life, kailangan mo maghanap kung saan babagsak para maging triangle. And ang assumption niya doon, lahat ng bagay sa paligid mo, hindi siya gagalaw. What if nasa gilid ka ng table, tapos may posteng babagsak? So magta-triangle siya dapat sa table. Kasi yung table biglang gumalaw kasi nagkaroon ng malakas na ground shaking. So ikaw ngayon yung magiging triangle. Sa'yo babagsak yung column o yung poste. So ang pinaka-best way is you pumunta sa ilalim ng matibay ng lamesa, you go to an open space. Sa mga bahay natin, ang matibay na part ay yung may poste at biga. Yung poste, yung column at beam. Sa gilid nun, yun yung matibay na part. Yung mga hamba ng pinto, door jambs are safe spots. Pag kayo ay nasa high-rise na buildings, kung naabutan kayong nasa loob ng units ninyo, yung elevator shaft, yung labas ng elevator, safe spot yan pagdating sa lindol. Kasi mga buhos tong mga parts na to. Correct. Never go inside the elevator. Sa labas lang tayo. Sir, sorry, isang pahabol lang ako. Hindi kasi, paano kung nasa let's say second floor lang or third floor lang, kailangan po ba ay you wait for the shaking to stop also? Or yung iba kasi sasabihin nila, hindi, tatakbo na ako. Pero again, may mga information po online that are saying na hindi, mas delikado na takbuhin mo kagad sa stairs. Yes. Ang recommendation ng PHIVOLCS dyan, if you're inside a structurally sound building, you do the drop, cover, and hold. Yun yung first na gagawin mo. If that building is structurally sound, you do the drop, cover, and hold. Makikita naman natin sa isang intensity 7, intensity 8 na ground shaking, mahihirapan talaga tayong makatayo. Mahihirapan tayong tumakbo. Si Paring Lord siguro naalala niya nung 1990 Luzon Ay, earthquake. alam ko kung nasa no. Maraming mga buildings, for example, yung Central Colleges of the Philippines, maraming mga nakuhang deaths sa my corridors kasi nagtakbuhan sila. Nagpanic yung mga tao. So better, pagdating sa earthquake, you stay put, you do the drop, cover, and hold. After the shaking stops, saka pa lang tayo lalabas properly. Dapat lahat ng mga emergency exits, lahat ng mga
hagdan ay gagamitin natin pagdating sa evacuation para mabilis yung paglabas ng mga kababayan natin. Sir Jeff, ito, pinapa-last question na ako, pero ang dami pa na sana naming tanong. Ibabundle ko na lang sa isa yung tanong. Okay, ano ho ba'y significance as we go closer to the year 2058? Malamang wala na ako noon. Baka si Juan Ponce Enrile na lang ano. Tapos, ito ba, ano kahalagahan, gaano ho ba katindi yung pangangailangan na i-update yung 2014 PHIVOLCS and JICA study sa West Valley Fault po, sir? Okay, una, hindi namin sinabi na eksaktong 2058 yan. Maalala nyo, ang sinabi ko kanina, gumagalaw yung West Valley Fault approximately every 400 to 600 years. Pwede siyang mangyari before the 400 years na interval, pwede rin naman siyang mangyari after 600 years. Ang sinasabi lang natin dito, yung West Valley Fault, hindi pa siya gumagalaw for the past 357 years. Ibig sabihin, 357 years na siyang nag-iipon ng lakas. Habang tumatagal siya, mas nag-iipon niyang lakas, mas umaano yung probability. Pwede yang gumalaw ng 358, 359, 360. Pero pwede yang gumalaw ng 601, 602. So we need to prepare for this. Pwede yang mangyari in our generation. Pwede naman yang mangyari in the next generation. But we need to prepare for it. Yun lang yung sinasabi ng PHIVOLCS. With these scenarios ng earthquake sa Metro Manila, we need to prepare kasi posibleng in our generation mangyari yung malakas na lindol. Alright. Dagdagan ko yung JICA studies. Yes, we need to improve the JICA MMR study. We now have an ongoing project with JICA and Office of Civil Defense. We will update the numbers of MMRs na ginawa noong 2004. Pagdating sa earthquake, maniwala tayo sa mga Hapon. Alright, on that note, sir, sana makausap namin po ulit kayo. Thank you for enlightening us this afternoon. Jeffrey Perez, Supervising Science Research Specialist po ng PHIVOLCS. Thank you, sir. Thank you very much po.